Hello mga kapalaboy, welcome back to my video. On this video, ipapakita ko sa inyo yung unit natin na 2025 Montero GLS 4x2 automatic transmission. Pero bago ang lahat, please don't forget to like, share, and subscribe on my social media accounts para updated po kayo sa other Mitsubishi units natin and other Mitsubishi promos na ipe-present ngayong buwan na to. Mga kapalaboy, presenting the 2025 Montero GLS 4x2 automatic. Ito po siya. Dito tayo ngayon sa unit ng Montero GLS 4x2 automatic transmission. Yung kulay po niya, diamond white. Ayan. Guys, mayroon tayong promo dito ha. Kapag Montero GLS automatic 4x2 yung i-avail nyo, 99k down payment, tapos may free 1 month po siya. Kaya ang first monthly nyo mag-i-start after 70 days na pagkakuha nyo ng unit. At kung Montero GLX manual naman, naka zero down payment tayo. Syempre, hindi mawawala yung mga exclusive freebies natin, mapa Montero manual or Montero automatic. Ayan. Guys, dito tayo ngayon sa harapan ng Montero GLS automatic. Kung napapansin nyo, review lang naman muna to. Meron pa rin ho siyang illuminating light sa radiator grill. Yan. Tapos may front camera rin siya for camera 360 view. And then yung ilaw po niya sa harapan, naka-LED na po yan. LED na rin yung DRL niya. LED na rin yung kanyang projector headlamps. Tapos, naka-LED yung kanyang fog light. Saka meron siyang LED sa active cornering light po. Sa pa-invoice ko na nga eh. Napapull out ko na din. Check kasi ni security mga ganyan. Guys, yung Montero 4x2 automatic transmission natin, equipped na po siya ng 18-inch na alloy rims. Tapos yung brake po niya sa harap at sa likuran, naka-disc brakes po. Tapos yung kanyang mga chrome inserts po dito, like yung sa side mirrors, naka-chrome po siya. And yung mga nasa window po niya, naka-chrome din yan. Door handles, naka-chrome din. Tapos meron din po siyang equipped na stepboard. Aluminum po yung material ng ating stepboard po. Napakatibay niyan at napakagaan. Binuksan ko lang po muna. Guys, yung natin, Montero GLS automatic, equipped po siya ng keyless operating system. Hindi nyo na kailangan ilabas yung susi para ma-lock nyo and ma-unlock yung unit. Pipindutin nyo lang yung button dito sa pintuan natin sa harapan para mag-lock siya and unlock. Tapos ayan, seat material natin, naka-black na genuine leather seat po siya. Tapos, naka 8-way motorized adjustable seats na rin yan sa driver side. Tapos, yung sidings niya, naka leather, kaya hindi ito kapitin ng dumi. Tapos, naka gloss black finish po yung kanyang dito, yung kanyang panel, sa door panel po. And equipped na rin po yan ng automatic na mga windows. Ayan. Pasukin ko lang po yung unit natin, guys. So, ito po yung POV ko or point of view kapag nandito po ako sa loob ng ating 2025 Montero GLS automatic. Ayan. Ito. Ganyan siya. Kung napapansin nyo, kita natin yung kanyang hood. Ayan. Pasensya na, may nakalagay na papel sa harapan para dun sa ating mga promo para sa Montero. Guys, ito yung makikita natin pag nakaupo tayo dito sa harapan ng ating Montero GLS automatic. And kung titingnan natin yung kanyang manibela or yung steering wheel, equipped po siya ng 3-spoke na steering wheel. And yung niya, controls, ito yung sa audio steering remote. Ayan. Ito naman yung control para naman sa ating multi-information display. Guys, yung multi-information display natin, ito po siya. Ano po siya? High contrast po yan. Tapos po, sa kabilang side naman ng steering wheel natin, ito yung makikita nyo.
Meron siyang cruise control button. Ayan. Tapos, ito, camera button niya para magamit natin yung camera 360 view habang biyahe tayo or magpapark tayo ng sasakyan or pag dumadaan tayo sa maliit na iskinita, magagamit natin itong camera view para makita natin yung buong paligid ng sasakyan natin. Tapos, ito naman po yung hands-free button. Ayan. And ito yung voice command button natin. Magagamit natin to kapag naka-connect tayo sa SmartLink Display Audio para magamit natin si Siri o di kaya si Google Voice Assistant. Ayan. Etong unit natin ng Montero GLS o lahat ng Montero automatic variant natin, equip siya ng paddle shifter. Ito yung up gear. Tapos sa kabilang side naman or sa left side ng ating steering wheel, ito naman yung down gear natin. Guys, kahit naka-shift tayo sa drive, pwede natin magamit tong paddle shifter. Pag tinap kasi natin yung paddle shifter, pag naka-drive mode tayo, magbabago lang siya. From D, lalabas po yung gear indicator niya dyan, kung anong gear or speed na tayo. Tapos, kung ibabalik lang natin sa drive mode, hold lang natin siya ng 1 to 2 seconds hanggang lumabas yung D or yung drive mode niya. So, napakadaling gamitin ng unit na to. So, dito naman po tayo sa ating center console. Nandito tayo sa gitna ng dashboard. Ito naman guys, yung head unit ng ating 2025 Montero GLS Automatic. Lahat ng Montero Automatic variant natin, pare-parehas po sila ng head unit. Ganito po yung size. Meron siyang offline navigation map na TomTom din. Tapos, pwede tayong mag-connect ng data cable para magamit natin yung Apple CarPlay o di kaya yung Android Auto. Tapos guys, yung unit rin na to, pwede tayong mag-play ng radio, AM or FM station. Tapos, pwede rin tayong mag-connect ng Bluetooth para magamit natin yung makapag-play tayo ng mga music o di kaya pang sagot ng mga tawag. Tapos, pwede rin tayo mag-connect dito sa USB port ng USB storage devices para magamit natin yung mga sinave nating mga files like audio or video files para ma-play natin dito sa head unit. Sa aircon controls naman po, ito po yung natin guys, yung aircon control. Knob type siya. May knob pa siya. Tapos dito naman sa baba, may mga buttons. Ito po yung pipihitin natin para lumakas yung fan speed niya. Tapos pinipindot po ito. Kapag umilaw to, lalamig po yung hangin ng aircon natin. Tapos sa kabila naman, ito yung pipihitin natin. Pihit natin counterclockwise para lumamig or bumaba yung temperature. Pag pinihit naman natin siya clockwise, tataas naman yung temperature niya. Pag pinindot naman natin to, mag-auto climate control po siya. Tapos, ito naman po sa baba, ito yung button para mapagana natin yung aircon sa likod. Yung mode naman, yan yung gagamitin natin para bago natin yung setting ng mga aircon vents natin dito. Kung gusto natin paganahin yung hangin sa baba, para bumuga ng hangin dyan sa baba, pipindutin lang natin yung mode hanggang lumabas yung indicator na nagtuturo na may hangin pababa. Tapos ito naman rear defogger. Kung may moist sa likod ng ating bintana sa likod, pipindutin natin to para mawala yung moist. Tapos ito naman yung button para sa air circulator niya, para yung hangin po, kapag nakailaw yan, yung hangin or yung temperature, iikot lang dito sa loob ng sasakyan natin. Tapos kung naka-off naman yan, yung hangin galing sa labas, papasok dito sa loob ng ating sasakyan. Yan po yung purpose niyan. At ito naman yung off button, kung gusto natin patayin yung aircon. Aircon lang sa harap yung mamamatay dyan. Yan. Ito naman guys,
yung ating transmission. Yung transmission nga pala ng ating 2025 Montero GLS Automatic, Black Series, 4x2 or 4x4 automatic, naka 8-speed automatic transmission siya. Tapos guys, pagdating naman dito sa ating parking brakes, electronic siya. Kapag pinull up natin, mag-e-engage po yung parking brake. Kapag pinush down naman natin siya, magdi-disengage naman yung kanyang parking brake. At itong auto hold button naman na to, magagamit natin to kapag traffic o di kaya kapag palusong or paahon yung kalsada. Para at least hindi ho tayo laging nakababad or nakaapak sa preno. Para pwede tayong bumitaw sa preno kahit naka-drive or naka-neutral po yung gear natin. Para makapagpahinga tayo during that situation po. Yan po yung purpose niyan. Ito, meron tayong armrest sa gitna. Pwede natin tanggalin to guys ha. Kung wala tayong mga barya or wala naman tayong kakarga dyan, pwede natin alisin tong tray na to na maliit para makapagkarga tayo dito ng mga ibang mga gamit sa loob. Ayan. Maluwag po siya. Okay. So ngayon, punta ko tayo sa second row. Papakita ko sa inyo ulit kung ano yung mga pwede nating makita sa second row seat. Ito naman po yung view natin dito sa second row. Papakita ko lang po sa inyo yung second row natin. Ito po siya. Meron siya ditong armrest console with cup holder. Guys, ganito po yung correct setting ng ating upuan sa second row. Kung napapansin nyo, naka-straight po yung kanyang armrest console with cup holder para at least kapag binuksan natin yung cup holder, ayan, diretsong-diretso. Kasi yung iba naming mga clients, nagtataka, bakit daw sumasabit yung cup holder sa baba? Kasi yung pag-recline nila ng upuan ganito, naka-straight yung sandalan. Kailangan naka-slant. Ganyan dapat. Ganyan yung correct setting or yung pag-recline ng upuan natin sa second row. Tapos guys, ito, dandahan lang po yung pagbalik ng cup holder. Kasi napakatigas niyan at napakalambot lang ng locking mechanism yan sa loob. Kaya pakiingatan po ng ating cup holder sa second row. Ito guys, meron tayo ditong 220 volts power outlet with 150 watts sa maximum na pwede natin isaksak dito na mga devices. And meron din tayo dito dalawang USB port para makapag-charge tayo ng mga gadgets natin. Tapos kapag nakailaw yung ilaw natin sa harapan or naka-on yung mga lights natin sa Montero, may kulay red na ilaw dito para makita natin yung mga ports or yung plug natin dito sa second row. Yan. Guys, ito kahit second row or mapa third row seats, naka-leather seat po siya. And fold and tumble din yung upuan niya dito sa likod. Tapos, meron tayo ditong tether anchor. Kung meron tayong child seat, pwede natin i-angkla dito yung mga child seats natin para hindi siya gumalaw-galaw. Ayan. Aircon vents, papakita ko lang po. Aircon vents natin nakalagay pa rin sa ceiling, pero nasa side po. 4 na vent po yan. 2 vent sa left side and 2 vent sa right side. Ayan. Sa mga nagtatanong kung kasya ba yung mga 6-footer dito sa second row or third row, yes, kasang-kasya po. Dahil napakaluwag po ng ating Montero GLS at other Montero variants. Maluwag po yung space niyan and mataas din po yung yung clearance po niyan. Ayan. Guys, sa third row seat, papakita ko lang. Meron siyang armrest. Ganyan po yan kapag naka-deploy. Kapag hindi naman, i-full flat natin, ganyan po yung itsura niya. Parang nakatago siya. Tara, puntahan natin yung likuran or yung natin dito sa
third row. Papakita ko lang po yung itsura o kung gaano siya kaluwag. Guys, ito kapag in-unlock natin yung unit natin, umiilaw po yung mga ilaw niyan ha. May welcome home light po siya. Tapos guys, ito yung itsura niya kapag sinilip natin yung likod ng ating Montero. Ito yung clearance kapag inangat natin yung upuan sa third row. So, kung marami po tayong kargang gamit, kung marami rin tayong sakay, advice ko lang, mas maganda, bilhan nyo siya ng top load po. Para at least, kung meron po tayong extra luggage, sa bubong nyo na lang po ilalagay or sa top basket natin. And then guys, ito yung itsura niya kapag nakatiklop yung upuan niya sa third row. Napakaganda, napakaluwag. Ang dami natin pwedeng ikarga dito. Napakalinis patignan. And meron siyang extra storage dito sa baba. Ayan. And ito yung access natin sa spare tire. Spare tire natin, same po siya ng size and design ng ating nakakabit na mags. Sa likod din po guys, meron siyang 4 na sensor. Para po yan sa reverse sensor natin. And dito po nakalocate yung ating reverse camera. So guys, bago natin tapusin yung video na to, papakita ko lang ulit yung makina ng ating 2025 Montero GLS Automatic. Sa makina naman po, ito yung makina ng ating 2025 Montero. Naka 4N15 pa rin siya na may VEC turbo diesel engine. Ayan. Napakalakas ng makina na to guys. Ito po yung itsura ng engine bay niya. Naka-equip na rin po siya ng anti-lock braking system. Ito yung module niya. Tapos ito po yung kanyang exhaust. Napakaganda. So guys, pag-usapan naman natin yung pricing ng ating Montero GLX manual and GLS automatic transmission. At saka yung mga freebies na pwede nyo ma-avail para sa unit na to. So guys, nandito tayo ngayon sa SM Grand Central at i-discuss ko naman po yung pricing natin para sa mga unit natin ng Montero like sa 2025 Montero GLS 4x2 automatic transmission and 2025 Montero GLX manual transmission. Pero umpisahan natin sa 2025 Montero GLX manual, ang SRP niya 1,568,000. At kung kukunin natin siya under in-house bank financing, ang lowest down payment offer na pwede nyo ma-avail para sa unit na to ay 0 down payment. Then, kapag 2025 Montero GLS 4x2 automatic transmission naman, ang SRP niya 1,899,000. Ang lowest down payment na pwede nyo ma-avail para sa unit na to ay 99,000. Tapos free 1 month pa po siya. Ma-avail nyo yan kapag na-aprobahan tayo sa BDO, BPI, hindi kaya kay RCBC. Tapos guys, yung exclusive freebies para sa dalawang variant na to, magbibigay ako ng GT spoiler, mag swap upgrade. Tapos mayroon din tayong Bosch Europa horn, slim fender flare, deep dish matting, dashcam, rain visor, hood emblem, muffler tip, door step seals. Tapos mayroon din tayong trunk tray cargo, umbrella, at saka 2 keychain. Yung standard freebies natin, meron tayong 3M tint, matting, basic tools, early warning device, factory rust proofing, at saka 10-liter fuel top-up. Guys, yung mga spare tire, yung mga tire wrench, at kung ano pa, yung makikita nyo sa loob ng unit, kasama talaga sa unit yan. Hindi yung freebie yan. Kasama ho talaga sa unit. And then, kung outside Metro Manila yung residential address nyo, meron tayong corresponding amount para ho sa bank out of town charge. One-time payment lang po ito. At siyempre, kapag kay Joey Boy Palaboy, meron pa daw tayong
additional freebies na ma-avail. At saka, guys, kung meron na kayong questions or concern, tawag lang kayo sa number na naka-indicate dito sa screen. O di kaya mag-message po kayo sa aking mga social media account para mapag-usapan natin yung mga offer natin para sa unit na to. And sana kayo naman po yung maging next Mitsubishi client namin. Bye!